Ako si Mercedita. Kamusta po mga kaibigan? Muli na naman po ninyo akong makakasama sa isa na namang istorya na kapupulutan natin ng aral. Sa kwentong ating matutunghayan, masusubaybayan natin kung paano nahanap ni Stevie ang pag-ibig dahil sa art. Alamin natin sa kanyang karanasan. Ako po si Diego Bandido, ang inyong tagapaghatid ng kwento and awit ni Stevie. Quiz? Dear Diego, in my desperation to win Cindy's heart, pati si Candy na namayapa na, pinuntahan ko at pinakiusapang tulungan ako sa kapatid niya. Siguro, ganun talaga. When you're in love, you do crazy things. Lumalabas yung pagiging isip bata natin. May mga bagay tayong ginagawa that defies logical thinking. Well, mga kaibigan, sa totoo lang it may defies logical thinking, but it's a normal or given reaction of a person who is madly in love. Dahil sa emotional intensity, it can evoke strong feelings of joy, excitement, and passion na makakapag-influence sa tao to express their emotions in a very, we can say, unconventional ways. Tutulungan ka ni Candy. Nasa langit na siya. So wala sigurong masama na maging padrino ko siya kay Kat. Alam mo ba itong ginagawa mo, Stevie? Yung totoo? Oo. Yung totoo. Hindi. I'm not sure. Ngayon lang ako gumawa ng ganito. Si Cindy? Ay, kung buhay si Candy, naku, pagtatawanan ka niya. Pero magugustuhan ka rin niya. Anong ibig mong sabihin? Isa kang professional. Arkitekto, pero hindi mahalaga para sa'yo ang titulo mo. Basta, ma-express mo ang feelings mo. Para kang bata. Napaka-open. Alam mo, magkakasundo talaga kayo ni Candy. Ito ang totoong ako. Kahit anong narating ko, sabi ni Mami, hindi ako dapat magbago o maging mayabang. Dahil sa isang pitik lang o isang ihip ng hangin, pwedeng mawala itong lahat sa akin. Pero sana kung buhay pa si Candy, hindi lang siyang pakakasundo ko. Ikaw rin. Stevie. Ilang dahilan. Kaya lahat ginagawa ko to win your heart. Ngayon ko lang naramdaman ng ganito, Cindy. Nung first time kitang nakita sa art exhibit mo, alam ko nang ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Pero, paano kung never kitang matutunang mahalin? Hindi na ako magmamahal ng iba. Magpapakatandang binata na ako. Stevie. Pero habang binibigyan mo ako ng chance na mahalin ka, ipararamdam ko sa iyo ang feelings kong ito sa lahat ng paraan na kakayanin ko. Nakita mo naman, iniis kong ilang oras na nakaupo sa gilid ng ilog para maipinta mo ang paborito mong karakter sa favorite novel mo. Higit pa rin ang gagawin ko para sa iyo, Cindy. Basta sabihin mo lang. Diego, hindi pa rin ako sinagot ni Cindy. Sa kabila ng naging pag-uusap nila ng mami niya. Pero hindi rin ako pinanghihinaan ng loob. Kaya lamang, ninervyos ako ng gusto nang magsimula na ang nude painting session namin. Naku po, eto na ang hubad na katotohanan. Ilalabas na. Halika. Lumabas muna tayo rito sa exhibit room. May gusto akong ibigay sa'yo. Eto, basahin mo ang maliit na note. Dear Stevie, salamat sa white lilies. Hindi ko man naikwento sa'yo.
Favorite flowers namin ito ni Candy. Siguro, ito na ang final sign from heaven na dapat na kitang sagutin. Stevie, matagal na rin kitang mahal. Cindy, dito talaga sa ilalim ng liwanag ng buwan? Oo, sa ilalim ng buwan para romantic. Alam mo ba, marami ang gustong bumili sa nude painting mo. Pero sabi ko, pag-iisipan ko muna. Cindy, mahal kita. Dahil ikaw ay ikaw. Stevie, hindi mo kailangan mag-adjust. Dahil mahal din kita. For being you. Cindy, Salamat. Salamat nakapaghintay ka, Stevie. Sana hanggang pagtanda natin, hindi magbago ang pagmamahal mo sa akin. Diego, nasa getting to know you more stage na kami ni Cindy. Hinahayaan ko siya na mag-isa. Kapag nasa mood siyang mag-paint, minsan ilang araw siyang bawal istorbohin. Naiintindihan ko yun. At ganoon din siya sa akin kapag marami akong meeting with clients. Pero kapag libre kami pareho, we spend time with each other. No cellphones, no gadgets. Salamat for choosing my story. Hanggang dito na lang, Stevie. Well, Stevie, salamat din at pinakilig mo kaming lahat. And that includes myself. Ang isang aral na maaring mapulot natin sa kwento ni Stevie is, kung naghahanap po tayo ng partner sa buhay natin, hindi yung panlabas na anyo lang ang ating titingnan. Hindi porket sexy, maganda or pogi. Ang pinaka-importante po sa lahat is mag-complement ang ugali nyo sa isa't isa. Kagaya nila Stevie and Cindy. Hindi naging issue sa kanila ang pag-demand ng oras dahil parehong nagko-complement ang lifestyle at nature ng trabaho nila. Kaya things work out for them. At syempre, ang pinaka-importante sa lahat, gaya ng payo ni nanay ni Cindy, na huwag nating kalimutang ipagdasal ang mga pangamba natin. And even the Bible says in Philippians chapter 4 verse 6 to 7, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Maraming salamat po mga kaibigan sa pagsama po sa atin sa buong linggo. Hanggang sa susunod nating kwento. Muli, ito po si Diego Bandido, ang inyong tagapaghatid ng Kwento and Awit. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical director, Buboy Sanog. Program host, Diego Bandido. Ito'y mula sa panulat ni Didith Marasigan at sa direksyon ni Renato Phil Cruz. Dito pa rin sa Kwento and Awit.